And so, this morning, this morning, we're going to talk about the last installment, and that is the impartation of truth. And I would like to call, gusto ko tawagin ng isang tao na na-meet ko sa Unleash Friday morning, at siya po'y ginawaran ng karananan doon, ng appreciation doon. At alam niyo po, nakakatuwa dahil ito po ay siya po siyang taxi driver, pero meron po sa kanyang sumakay, no, siyempre galing sa ibang bansa, at meron po siyang nakuha na pananalapi in the amount of close to 90,000 pesos. Okay? At ito pong taong to, ang ginawa niya po, ibinalik niya yung 90,000. At sabi ko, nung narinig ko yung testimony niya, kasi nandun siya sa kabilang room, kasama si Jollibee, nandun sila sa kabilang room, ako nag-observe, no, kasi I'm immersing myself. Ang nangyari po, ito pong taong ito ay nakita ko po at ginagawa na siya po ng karangalan. No? And I want to present him to you this morning dahil ako po ay naniniwala na ito po yung mga bagong bayani na kailangan po nating i-perk up, no, kumustahin, ipanalangin, dahil alam niyo po, bihira yung magsusole ng 90,000. Right? Ano mo yung mga Kristiyano ba? Di ba? Yun yung utang na 2,000, di mabayaran. Diba? Ito 90,000. Imagine, nakakuha ka ng 90,000, ano gagawin mo? Jollibee. Okay? Pero siya po, nagkaroon po siya ng tinatawag na conviction. And we're talking about the truth. Pag sabi po natin katotohanan, this is an example of what truth is. So, gusto ko lang, Ma'am Adeline, at yun ang pakilala sa kanya. Tuwa ako dahil sabi ko, hindi siya coincidence no? Dahil pinag-uusapan namin patungkol sa katotohanan. Okay? Nais ko po tawagin si Ma'am Perry Apon. Ma'am Perry, would you please come? Palakpakan po natin si Ma'am Perry. Ma'am Perry, ito po ang Awake Church. Kami po ay mga taong nananampalataya sa Diyos, katulad niyo po, at kami po ay natutuwa na makasama ka po natin sa umagang ito. So, Awake International Ministries give this certificate of recognition to Prospero Perry Apon for its outstanding demonstration of honesty and kindness, which reflects the innate goodness of Filipinos, given by the Awake International Ministries this 15th day of November in the year of our Lord 2009, signed Reverend Domingo Tañegra Jr., AIM Senior Pastor and President, Lourdes Actis, AIM Board Secretary. Come, let us rebuild the wall so that we will no longer be a reproach. Nehemiah 2:17. Ma'am Perry, maraming pong salamat sa iyo po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Prospero Perry Apon po. Ako po isang taxi driver sa airport ko. Hindi ko po akalain na mangyayari sa buhay ko yung makakuha ako, may iwanan ako ng ganong halaga sa taxi ko. Pero dahil po yata sa ganon ang turo ng aking magulang na sa tuwing may makuha, dapat isauli doon sa may-ari. At yun din po ang naging patakaran din po sa aming opisina. So dapat ganon din po ang patakaran sa aming opisina, hindi naman lahat ito gumagawa. Sabi ko na hindi naman ako sumusunod. Kaya lang ako po, ganun po ang aking paniniwala. At kapag hindi akin, dapat isauli. Kaya lang po nung maiwanan yung pera na yun, hindi ko na rin po makita yung tao. So napakalaki na ng pagkakatao ko para mapunta sa akin. Dahil ako lang nakakalam at yung may nakawala, wala na rin, hindi na rin interesado ng ako. Hindi nyo na rin binalikan yung lugar na dapat iwanan sa akin. Ako po natatakot po ang mangyayari sa pera dahil nung bumalik ako sa parking namin, ako na lang ang nagigising sa oras na yun. So talagang sigurado, wala na nakakaalam ng ang pera na naroon sa atin. Gulong-gulo po ang aking isipan Hindi ko malaman kung anong gagawin. Dahil pwede kong isauli sa opisina, pwede kong isipin dahil ba ibigay din doon sa GMA. Na mag-hanap ng tao. Kaya nga po doon na sabi ko gusto kong ibigay doon kay Mike Enriquez sa mamahala. Nabigyan naman pa ako ng pagkakataon na naisama ko na Mike Enriquez sa kanyang program.
Tingnan niyo po ang pangyayari. Kung sakali po siguro nila ibalik ko doon sa Christian Office o doon sa Bia. Yung parang po na pagkaharap ni Mike and Reyes, napakatagal. Kung narinig niyo po ang program mula pong alas 6 hanggang alas 9 na, hindi pa namin nakikita yung tao. Wala pong stress dahil ang iniwanan ko po yung tao doon sa kalsada, hindi naman po sa hotel. Dahil kung iniwanan ko sa hotel, madali ko sa balikan sa hotel. Doon sa kalsada, madilim pa. Ang ginawa ko nga po nung maiwan makita ko na, binalagyan ko sa dalawang ulit. Doon sa pwesto na yun. Pero hindi ko siya nakita. Kaya nung may saulit ko yung napakalaking pasasalamat ng foreigner sa agas si Makina. Dahil hindi niya na inaasahan yun. Malaking bagay sa kanya. Dahil una, yung ticket niya, yung cellphone sa kanyang pera, napakalaking halaga sa kanya. Ang balak niya nga raw, tawag nila sa kanila para padala siya ng pera. Ako po balak ko talaga isa ulit, talagang gusto ko isa ulit kasi hindi ako yun. Sa kaya naisip ko na, kailangan niya ang pera na yun. Kaya nung binigyan ako ni Mike Enriquez ng pagkakataon mong salita sa radyo, nagpasalamat ako doon sa mga nag-congratulate kami sa ginawa ko. Sa katunayan po may nag-congratulate na galing sa Canada, Australia, London, then America. Kaya po, nagpapasalamat po sa Unleash International, binigyan ako ng pagkakataon na makaharap ng mga Katoliko. Sapagkat sa tingin ko po, kung ako lang po, kung gagawa lang tayo ng kabutihan at katapatan, maging honest po tayo. Palagay ko po, uulat tayo. Nakitinin nyo na lang po kung anong nangyari sa akin. Bakit po, bakit po kung titigil na gagawin ko dati kong ginagawa. Ako sakali may makuha, pagbabalik ko sa kanila. Pero nyo po, yung ibang taga-bansa na kumikilala na sa ang kabaitan natin. Yung kausap mismo ni Makina na kaibigan niya, kung sila daw ay pupunta rito sa Philippines, magdadala pa sila ng mga kasama. Dahil alam niya na mawabay tayo, mapagkakatiwalaan tayo. Alam niyo po, ang Pilipinas, ikukumpara daw po, kasi binangakusap kami mga turista. Kung ikukumpara daw ang Pilipinas sa ibang bansa katulad na lang ng Thailand, ang turista natin ang napakahirap. Samantalang ang Thailand, hanap buhay nila mag-turista. Kaya lang pagdating sa atin dito, baksak ang turismo natin. Bakit? Sa mga iba natin, gumagawa ng di maganda. Hamakin niyo po kung tayo lahat magiging matapat. Lahat ng turista na pupunta rito, kung ano mangyayari sa atin. Balik sa atin ang mga turista. Kaya giginhawa tayo. Kung ang Thailand guminhawa gawa ng turista, sigurado giginhawa rin tayo. Hindi ba? Kaya, huwag nating babayaan gumawa ng mabuhay sa ating kapwa. Babalik din po ang kapatid sa atin.